In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give it Jesus, give it Jesus, give it Jesus. You can have all this world, but give it Jesus. And when I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give it Jesus, give it Jesus, give it Jesus. You can have all this world, but give it Jesus. And when I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus, give me Jesus, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. You can have all this world, but give me Jesus. Glory to Jesus. Glory to the Lord. Sabi nga ng kanta, give me Jesus. Kanila na yung kayamanan, kanila na yung mundo. Kanila na itong mundo. Para sa akin, Jesus is more than enough for me. Yun ang katotohanan nun. Kaya hindi ako natatakot. Anumang whatever happened to this world sa buhay ko, I already surrendered my life to Jesus. Anytime, anuman, kunin niya na ako, o anuman mangyari, handa ako sapagkat sinabi ng Panginoon na lahat tayong tumanggap sa Kanya ay tayo ay nagiging mga anak ng Diyos, children of God, at tayo tagalangit. Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali, hapon o gabi, si Brother Jolie dito. Kasi kaninang 9:30 ng gabi dito ay doon lang ako nag-clock out from work. At medyo nagpahinga ng konti, pero eto ako, magbibigay sa inyo ng message. Oras dito ay mga bandang 1:00 na
ng gabi. Pero sa akin, matapos ko lang yung pag-message nito ay napakasaya ko na. Kamusta na kayong lahat? Tulad na sinabi ko ay yung life ng Panginoon sa Kristo ang aking ibibigay sa inyo. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, kaya ko sinasabi yung past ko rito, yung naging trabaho ko, para alam nyo naman na hindi na lang ako biglang sumingaw at nagsasalita at wala akong alam. Kasi ito ulitin ko para sa akin ulit, sa mga hindi nakakalam. Ang degree ko sa Pilipinas ay criminology. I was about to, yung mag-join ako sa National Bureau of Investigation nung nakagraduate ako doon. Second, kapag hindi man ako pero kausap ako ng yung professor ko doon na mag-join ka. Alam niyo naman sa Pilipinas, di ba? Siya yung magiging nag-recommend sa'yo. Pero yung iba, hindi ko nababagitin yung pangalan. Yung iba sa kanila siguro mga nag-retired na o namatay na. Yung iba kasi matatanda na. At ang pangalawa kong iniisip noon, papasok ako sa PNPA, Philippine National Police Academy. Kasi Christian na ako noon. Gusto kong mabago talaga sistema. Kung yung may mga loko-lokong mga police officer na ang tinatapat kung ano-ano. Alam ba, para sa akin kasi, pag tinapatan mo ako ng Bible, tatapatan kita ng Bible. Pag tinapatan mo ako ng Scud missile, tatapatan kita ng Scud missile. Parable lang, yung sa akin lang yun. Figure of speech lang yun. Ibig sabihin, hindi mo ako matatakot. Kasi, tandaan nyo, ang isang taong nasa Panginoon, wala siyang katatakutan ng mga makasalanan o masamang tao. Kasi nasa katuwiran siya. Kapag ang isang taong makasalanan, yun ang madaling mabasted, matiklo. Walang laban yun Mas makapangyarihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sapagkat siya ang Diyos ng katuwiran. Ayun yun. Bago ako nakagraduate, criminologist ako. Kaya alam ko yung mga yung mga pag-uugali ng mga con arts, lalo ni mga preacher na siraulo na ginagamit lang ang Bible. Alam ko yan na nagsunog din ako ng kilay dyan tungkol dyan. Yung mga law natin sa Philippines at saka yung mga criminalistic, mga ganyan. Mga subjects yun. At bago ako pumasok dyan sa degree ko na yan, pumasok muna ako sa Bethel Bible College, Theology. Kumuha ako ng ilang semester doon. Pagkatapos noon, sabi ko, I can get mga knowledge sa susunod na gusto kong maging IT. Yun ang ko naman. Pumasok ako sa AMA Computer College. Computer programming ang gusto kong maidagdag sa ko. Pagkatapos noon, naka-isang taon ako ron. So more than a year, naka-garnered na ako ng ibang mga And then I transferred to criminology. Yung College of Criminology. Kilalang school din yon yung nag-graduate ako. Hindi ko nasasabihin kasi baka sumikat Hindi ko nasasabihin. Sa Maynila, syempre, sa Metro Manila. Malaking university yon. Malaki. Marami silang branches din. University. At kilala din sila dito sa US. Yung pagka gagamitin mo yung transcript of records mo, makikita yun. Pag niran nila, pareho ng pattern ng American education system. So, doon ako gumraduate. Pagka-graduate ko, biglang lipat na ako dito sa California. Sabi ko, anong gagawin ko ngayon dito? Sayang yung ko. Mga relative ko, I don't know. Parang, nagtrabaho ko rito kahit Nagtatanggal nga ako ng gulong yung sa mga, parang sa atin, yung mga tire shop. Una muna yung tire shop, kakilala yun ng kaibigan ko, yun. Wala nga ako sasakyan. Bisikleta lang ako noon. Masigasig ako Nagbabaklas ako ng mga gulong ng truck, inaano ko talaga. Kaya yung katawan ko batak sa trabaho. Hindi ako namimili. Pagkatapos noon, nakaipon ako. Bumili ako ng sasakyan na, alam mo yung luma,
$500 lang. Ginawa ko yun, inayos ko, pinalitan ko ng water pump, yung yung mga sensors niya, pinalitan ko. Marunong din ako sa sasakyan. So napatakbo ko yun. Nagamit ko ng mga yung mga hanggang 4 years o 5 years. Pagkatapos naibenta ko ng 550 din. Yung mga Mexican bumili. Ayun. Pagkatapos noon, nagtrabaho din ako nakapagtrabaho din ako sa Ford dealership, Ford company. Nagpa-park ako ng mga sasakyan nila. Kasi ayoko nang ma-stuck ako sa bahay. Yun, nagbabike din ako ng bike. Tumatawid ako sa mga, hindi ako pumunta sa freeway, sa sa mga road lang. Tapos sa bangketa. Yun lang, pagkatapos bigla may tumawag sa akin. I don't know kung yung isang manager ng Target yun, Target store. Sabi sa akin, gusto mo bang nag-apply kasi ako noon, gusto mo bang maging yung ang tawag rito, loss prevention security officer kasi yung degree mo, yung bagay na bagay. Sabi ko, pag-iisipan ko muna. Kasi gusto kong pumasok sa sa military. Pagkatapos yun, pumasok na ako sa military. Nag-test ako, sabi sa akin ng mga sergeant doon, yung mga nasa military, sabi sa akin, mga Amerikano, you better take the muna, yung training, yung mga yung parang, kasi magte-test ako ASVAB you go to school, yung para matuto ka, sabi ko, what the heck is ASVAB sa isip ko. Tsaka magbabayad pa ako, bibili pa ako ng books para mag-review. Sabi ko, hindi ko kaya yun. Bibili pa, gagastosan pa ako. Ang ginawa, pumunta ako sa public library. Hinahanap ko yung mga ASVAB test. Maghapon ako doon, nagre-read ako, binabasa ko ng binabasa. Sabi ko, kakaiba tong test na to. Yung mga test ng yung mga battery test ang tawag nun. ASVAB. Pagkatapos nung nag-test na ako noon, ASVAB test, sa mismo, sa recruiting talaga ng military. Marami kami doon, ini-schedule. Makikita nyo yung iba ron na pumupunta sa military, patapon ng buhay. Parang ako, hindi, sa akin talaga may purpose ako na may purpose ako sa buhay ko. Sabi ko, kinakailangan may ko to. Nag-test ako, dinala ako sa isang testing area talaga. Nandoon yung mga, yung mga Amerikano, Amerikana, lahat nandoon. Ako lang yata yung Pilipino ron na nag-test. Kami, siguro mga 30 o 20, ganun. May time yun. Kasi pagka mo yung tapos na, yung ginamit namin computer, pero meron kang paper. Sineshare ko lang sa inyo. Sabi ko, ito ba yung test na to? Titingnan ko nga, subukan ko. Kasi iba naman yung test sa atin sa Philippines, diba? Ayun, sinubukan ko. Sabi ko, bahala na. Pero naintindihan ko naman kahit papaano. Nung binigay sa akin yung test, yung ASVAB, pumasa ako. Kasi ang passing grade lang 78, above ako sa average. Sabi sa akin, wow, mabibigyan ka ng magandang position niya sa United States Navy. Sabi ko, yun ang gusto ko kasi, at least nandun ako sa barko. Lumalarga ako. Yung sabihin, kasi maraming Pilipino ron. Yun, nakapasa ako nun. Pagkatapos sa Illinois, yung boot camp. Tapos sabi sa akin sa Pilipino ron, gusto mo palitan natin yung yung rate mo, kung ano yung magiging trabaho mo. Dito ka na lang, magluto ka na lang sa No. Sabi ko, no. Ayoko. Gusto ko security ops ako. Hawak ko baril. Magkipagbarilan ako. Hindi yung magluluto ko. No. Sabi ko, hindi Brad. Sabi ko, hindi. Yung gusto niya doon ako, sabi, para mga Pilipino dito lang sa kitchen para, sabi ko, no, ayoko na ganun. Sabi ko. Mag-i-stay ako doon sa gusto kong course sa ko. Siya na lang yun kung gusto niyang Sabi ko sa isip niya, kayo na lang ho magluto. Pakainin niyo na lang kami. Kasi yung mga Pilipino raw doon daw nagluluto. Nagtaka sa akin puro mga puti yung may position sa ganyan na bakit diyan ka? Papahirapan ka nila, sabi ko. Papahirapan ka nila kasi mga puti, sabi ko, I don't care. Wala naman discrimination sa military, yari sila pag may discrimination, sabi ko. Sa isip ko lang yun. Hindi ko siya binabara.
Gusto niyang baguhin. Sabi ko, sino kapwa Pilipino mo pa, idadaon ko pa. Yung nasa military. Sabi ko, no, hindi, ito gusto ko eh. Security ops ako eh, sabi ko. So, yun lang ano ko. Kaya, doon sa Philippines, nakagraduate ako ng college noon. Bago ako pumunta. Pagka-graduate ko, akala ko nga makakapunta na ako ng National Bureau of Investigation investigation para makapag-apply ako. Kasi sabi sa akin ng naging professor ko doon, Joe, akyat ka lang sa lubid kapag may agility ka. Sabi ko, lubid lang pala eh. Akyatin ko talaga yung lubid kung ilang feet ang maakyat mo. Hindi naman ako natatakot sa height, sabi ko. Akala ko doon ako. Pero may plano talaga ang Diyos, may purpose. Kaya yung mga con arts, sa mga paligid natin, yung mga manloloko, yung mga nangi-scam, alam ko mga style ng mga yan eh. Alam ko yung mga yan. Dahil pinag-aralan namin yan, pinag-aralan ko yan. Alam ko yan. Pati yung mga religious leaders na mga con arts, yung mga, as in devil talaga, demonyo talaga, they're using the Bible only para makakuha ng mga kayamanan o ari-arian o magpakasasa sa anumang mga kasalanan na kinakalkal nila gamit ang Biblia. So, balik tayo rito sa konti pagpapakilala ko lang sa inyo yan, mga kapatid, kaibigan, na hindi na lang ako biglang sumulpot dito at biglang boom, eto to, tas hindi nyo kilala, di ba? At least kilala nyo na ako. So, ang aking i-share sa inyo is ganito. The life and the ministry of our Lord Jesus Christ. Yung mga nakaraan, ano lang yun, yung nagbigay lang ako ng introduction. This is parang forward sa introduction ko na ginawa. Babasahin ko lang dito ang Luke chapter 8 verse 17. Isa lang ito muna na babasahin ko. Chapter 8 verse 17. At saka nga pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo, magtataka kayo na ganon ang inabot ko sa yung biography ko. Kasi second year high school ako, nag-take ako ng test. Di ba sa atin mayroong PEPT test na ma-accelerate ka? Kumuha ako nun. Pagkuha ko nun, graduate kagad ako. Hindi na ako mag-aaral ng third year and fourth year sa school. Gumraduate kaagad ako noon. Binigay na sa akin yung certificate nga pala. Saka ako nag-aral sa mga colleges na yun. Kasi talaga meron akong planong, gusto ko, God must use me mightily, sabi ko. Para pag nawala ako sa mundo, yung gusto kong mangyari ay naganap. O yung gusto ng Diyos sa akin ay maganap. So, doon lang ako sa agos ng buhay na bigay sa akin ng Diyos, ay okay na sa akin yun. Luke chapter 8 verse 17. Ang sabi rito sa 8 verse 17, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Therefore, consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he thinks he has will be taken from him. Ito ay parang pauna lang, pero wala na tayo sa introduction. Para na tayo nagbabasa ng libro ngayon. Ang ibig sabihin niya na revelation or revealed. Ephesians chapter 3 verse 5, meron ding revealed or revelation na sinabi. Ni-revealed. Colossians 1:26, Isaiah 45 verse 3, Romans 1:17, John chapter 9 verse 3, 1 Corinthians chapter 2 verse 10, Deuteronomy chapter 29 verse 29 is about the revealed wisdom or the message from the Lord, from God. Si Jesus Christ, tandaan ninyo, hindi siya esoteric. Anong ibig sabihin ng
esoteric o esoteric. Ang ibig sabihin niyan ay mysterious or hard to understand, likely to be understood by only a small number of people with a specific knowledge or interest. Si Jesus Christ ay ang kanyang pagkatao ay hindi isang misteryoso o hard to understand o tinatawag na esoteric. Hindi siya. Cross out na natin yun, hindi siya ganun. Hindi siya yun. Sinasabi nga ng mga Buddhist si Jesus Christ daw ay reincarnation daw ni Buddha. Sige nga, kung reincarnation siya ni Buddha, kinakailangan magpa-convert kay Jesus Christ, maging Christian kay lahat. Buddhism, sa maraming Buddhism, sa China, sa India, at sa ibang Southeast Asia, di ba? Maging Christian sila. Naniniwala pala sila Tanggapin nila si Kristo, pero hindi. Ginagamit lang nila yon para makagain sila ng attention sa ibang mga Christian, lalo na yung mga lalampalampang Christian. Sad to say, merong ganyan, aanga-anga, akala nila totoo, di manaloko sila. So si Jesus Christ ay hindi esoteric. Ang anong example ng esoteric? Yung meron deep secrets na nasa kanya, yung parang mahirap siyang ispellingin, parang yung mahirap maunawaan, maintindihan. Hindi ako ganun. Sasabihin ko talaga which is no and which is yes, which is correct and which is wrong. Hindi rin ako ganung esoteric. Si Jesus Christ, pangalawa, hindi siya exoteric. Anong ibig sabihin na exoteric? O widespread, accessible, or shared among the general public. Example, exoteric, halimbawa. Yung sinasabi ni Jesus Christ ay hindi ito halimbawa, paano magluto ng bigas? Hugasan mo muna, o gagamitan mo muna pala ng panggatang, yung scoop. Tapos hugasan mo ng tubig, babanlawan mo ng tubig, tatapon mo uli, hugas uli ng tubig, kawkawin mo ng kamay mo, tapon uli, another, hanggang sa luminaw, pagkatapos, yung daliri mo, sa middle, isa-usaw mong ganon, dapat sa guhit ng kamay mo ngayon, tatapat dun sa sa bigas. Ilalagay mo yung kamay mo, daliri mo, sa ibabaw ng bigas, hindi sa diretsong kaldero, kundi sa ibabaw lang. Dapat yung guhit ng daliri mo, pumantay sa tubig, yun ang perfect rice. Hindi ganon. Kasi common knowledge na yun, di ba? So si Jesus Christ, hindi siya nagsasalita ng mga common lang na mga nakita o yung mga meron ng tawag rito yung meron ng mga step by step. Hindi siya exoteric. Si Jesus Christ hindi rin orphic o RPHIC. Ibig sabihin nun, having an import not apparent to the senses, no obvious to the intelligence beyond ordinary understanding. Ibig sabihin, mythical from mystic. Hindi siya mystic. Tulad ng poet, Orpheus na poet na sinasabi niya, yung mga sinulat niya. So yung mga ganun, hindi siya mystic, si Jesus Christ. So, hindi siya esoteric, hindi siya exoteric, hindi siya orphic. Si Jesus Christ, He is the great revelator. Revelator. Ang ibig sabihin nun, someone who is authorized by God to reveal things that are hidden from the world, such as new or forgotten truths or new application of known truths. Si Jesus Christ naparito para i-reveal niya ang hidden message ng Old Testament at ng mga prophets noon na walang makapag-interpret. Only God ang makakapag-interpret nun. Because 1 Corinthians chapter 2 verse 11 said na
For what man knows the things of a man except the spirit of the man, which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Yung things of God ay nireveal ng Panginoon through the Holy Spirit. Paano nangyari ho yun? Si Jesus Christ, from 13 years old hanggang sa 30 years old siya, so 18 years, na silence. Ang Panginoon sa Kristo namuhay siya as a normal human being dahil nagkataong tao siya, as a carpenter. Kumikita sila, yun ang pinatutustos nila sa pang-araw-araw nila ng buhay nung kasama niya si Jose na karpintero, sapagkat yung skill ng carpentry ay itinuro sa Panginoon sa Kristo. At siya ang kasama, mga journeyman sila. Wala silang business. Hindi sila businessman. Kundi sila ay nag-journeyman lang. Pag tinawag sila, may project eto. So, ganun ang trabaho talaga nila. Hindi yung pinalalabas ng iba na nagnenegosyo daw si Jose at si Jesus Christ. Hindi. Kasi nga, masiba sa mga pera yung mga preacher na yung mga nagnenegosyo kasi. Sinasabayan ng pagnenegosyo ang pangangaral ng Biblia, which is true. Maraming ganyan. At hindi lang yan, pati yung lupa nila, yung mga pag-aari nila, i-apply sa government, sa Philippine government ng tax exemption. Sasabihin kasi diyan kami nagpipreach, diyan kami ginagamit na, pero hindi. Dinadaya nila mga mandaraya nga. Tax exemption. Yung mga school nila, tax exempted yon. Yung mga store nila, kahit nga nagtitinda nga ng pagkain, wala namang kinalaman sa religious materials yun eh. Ina-apply nila ng tax exemption. Meron nga nagturo sa akin yan. Kasi sabi nga sa inyo, umaatin ako sa mga pastoral convention, seminar, mga ganyan. Tingnan mo ang kalokohan nila. Hindi ko napapagitin ko sino yung tao niya, baka nawala na yun, baka namatay na yun. Sabi sa akin, brother, kung may lupa ka, ipatax mo kasi minister ka naman. Sabi ko, ha? Sa isip ko lang, ganun ba? Sabi ko, ganun ba? Hindi niya alam na hindi niya alam kasi yung background ko Criminologist ako. Kasi ito, nagsasalita ng ganun. Alam ko, dinudupe nila yung gobyerno ha. Sabi kong ganun. Kung ako nasa position ng pagiging police officer, kukuha ko ng ebidensya doon Tapos kakasuhan ko sila. Tapos sabi, gawin mo yun kasi palabasin mo lang na doon kayo nagpa-Bible study. Di ba panloloko yun? Nagtuturo ka ng gospel pagkatapos gusto mong gawin sa gobyerno lokohin mo para hindi ka magbayad ng tax. Lahat daw, pati mga store, magtayo ka na ng store kahit tapos lagay mo lang kunyari doon. Tuturuan niya pa ako, kaya makikita hindi sa mga Diyos yung mga yun Yung tao lang na yun siguro, o mga ilan-ilan, na ang motibo nila talaga ay manloko. Sumasama lang sa mga, hindi naman masama yung mga convention Convention yun Pagkatapos, sabi nga sa akin pagka mayroong eleksyon, mag-imbitahan mo yung mga, hindi congressman, yung mga yung mga, sa barangay, tapos yung mga konsihal ng mayor. Para makahingi ka ng bibigyan kanila ng pera sa church. Kita mo kalokohan, di ba? Kalokohan talaga niya talagang makikita natin mayroong mga impaktong nakapasok sa church, sa body of Christ. May mga impacto talaga, as in impacto. Yun talaga. Kaya nasasabi ko yun kasi proven na hindi lahat. Kaya huwag kayo magagalit sa yung sa Bible tsaka sa mga preacher kasi may experience na kayong mga bad experience sa ibang preacher.
Hindi naman lahat ng preacher pareho, di ba? Meron talagang mga tolongges na preacher. Hindi naman talaga dapat sila dun sa na yun. They're just using yung Bible para mang-dupe o manloko ng tao. Kasi pananagutan nila sa Diyos yan. Kaya gusto ko nga dumating ng Panginoon na makita na, siguro pag kung hinahatulan na sila ng Diyos, nakaganon lang ako. Sige. Ikaw nagsasabi, sige. Baka kung may popcorn doon, kakain ako, sige, I'm gonna watch. And then eating popcorn habang hinahatulan ka ng Panginoon sa Kristo. So dito, ang Panginoon sa Kristo nung bumaba, nagkaroon ng tinatawag na silent years niya. And then 30 years old, according sa Bible, na siya ay naghayag na ng kanyang ministry. Hindi niya inahayag pa kung sino siya, kung siya ang Kristo. Yung ministry, nag-i-start na siya ng kanyang exposure sa ministry. Ang unang-una, Jesus began His ministry at the age of 30 years old, according to Luke chapter 3, verse 23. Si Jesus Christ, bago nag-start ng ministry, tandaan natin, when He was a baby, yung mga parents niya, si Mary at si Joseph, they followed yung law ni Moses, Jewish law sa Old Testament. Na according to Luke chapter 2 verse 21 hanggang 24, and when 8 days were completed for the circumcision of the child, his name was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Tulad ng binanggit ko nung nakaraan, yung circumcision, ay babanggitin ko sa susunod na kung bakit meron. Kung bakit meron. Kalimitan ng mga pinanganak sa Amerika o yung mga bata pa lang umalis ng Pilipinas, pumunta ng Amerika, hindi circumcised. Tandaan nyo. Hindi circumcised. At merong disadvantage yan. Tsaka, explain ko kung bakit. Sa susunod. Hindi natin isasama muna rito. Pero si Jesus Christ, sinunod nila Mary tsaka ni Joseph yung sinasabi ng Bible, ng Old Testament sa kanila, pag-o-offer sa baby. Kung babasahin nga natin sa Luke chapter 2, kasi ang Book of Luke ay maraming information about sa childhood ng Panginoon, yung nagsimula na ng ministry. Pero yung silent years ay hindi na nabanggit. Chapter 2 verse 21 hanggang 24. Ang sabi rito, sa 24, and to offer sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem called Simeon who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. A light for revelation to the Gentiles. In a message. Nakita niya ang Panginoong Jesucristo as a baby boy. Si Simeon ay madasalin, hindi siya priest. Kaya nga Simeon siya from tulad dito ng si Peter, Simon ay ng mga pangalan ng Simeon niya. Sa tribe ito ni Simeon na isa sa 12 tribes of Israel. So hindi siya priest, nandun lang siya nagpe-pray, nananalangin lagi, nag-aayuno,
At sinabi sa kanya ng Holy Spirit, dali, pumunta ka sa templo, nandun yung Revelator, the great Revelator, si Jesus Christ. Ang the great Revelator. So he began his ministry at the age of 30. Paano nagsimula ang ministry niya? Ang sabi rito, si John the Baptist ay nauna na nag-ministry. Siya ay nagbabautismo sa tubig doon sa Jordan River. At maraming sumunod sa kanya. Akala ng mga tao siya na yung Christ o yung Messiah. Pero lagi niya sinasabi na hindi siya ang Messiah, kundi siya lang yung tagapaghanda ng dadaanan ng Messiah. Yung tali ng sandalyas ay wala siyang rights na hawakan o kalasin. So sa madaling salita, siya ay nagbabautismo sa tubig. At sa niya natutunan yung bautismo sa tubig. Sa inutos sa kanya ng Panginoon. Inutos sa kanya. Nakausap pa ng Panginoon Kristo si John the Baptist. Tandaan nyo, si John the Baptist, anak siya ni Elizabeth, na pinsang buo ni Mary o ni Virgin Mary. So, nalaman ni John the Baptist na siya ay sinilang with a purpose sa buhay niya at napatunayan niya nang ipaliwanag sa kanya ni Zechariah na kanyang tatay. So yung tubig na yun, na ginagamit sa Jordan River, ito yung tinatawag na ang kanyang belief ay siya ang mag-aanda sa dadaanan ng Messiah dahil sa bautismo. Yung bautismo ng death and resurrection. So nung makita niya si Jesus Christ na from Galilee, lumalakad doon sa pinagbabautismuhan niya, tinuro niya. Makikita natin dito sa Mark chapter 1 verse 9-11. Tingnan natin sa Mark chapter 1 verse 9-11. Ang sabi rito ng 9 hanggang 11 ito. Verse 9, at that time Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. As Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. And a voice came from heaven, you are my Son, whom I love. With you I am well pleased. Doon nag-start ang ministry ng Panginoon Kristo. Nang bautismuhan siya ni John the Baptist. Sabi nga ni John the Baptist, dapat ako ang inyong bautismuhan. Ba't kayo pa lumalapit sa akin? And Jesus said, in Matthew chapter 3 verse 13, bakit kinakailangan mayroong bautismo ang Panginoon? Bakit importante ito sa opening year ng ministry ng Panginoong Kristo? Alam niyo kung bakit? Matthew chapter 3 verse 13. Ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 13, then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this. Ulitin ko. Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. So ang water baptism na ginawa ni John the Baptist sa Panginoon ay para ma-fulfill ang lahat ng righteousness.
So nabautismohan siya, inilubog siya sa tubig at iniahon. Ibig sabihin nun, yung death and resurrection ng Panginoon ay nakatatak na sa kanya. Hindi nang umahon siya sa tubig, yung Holy Spirit sa anyo ng isang dove o kalapati ay bumaba sa Panginoon. Ang tawag doon is confirmation. Nagkaroon na ng confirmation. First, confirmation ni John the Baptist, nung bautismo niya sa tubig, ang Panginoon. And then second, confirmation of the Holy Spirit, which is the seal of the Holy Spirit. And then a voice from heaven, the Father, said, "This is my Son, in whom I am well pleased." Sabi nga na ibang translation, listen to Him. So there's a confirmation from the water baptism na ginawa ni John the Baptist, and then confirmation na galing sa Holy Spirit, and then confirmation from God the Father. And then yung God the Son, ay yun yung binautismuhan, ay yun yung naglakad sa Galilee, ay yun yung pumunta dun sa Jordan River na binautismo ni John the Baptist, na yung Son of God, ay yun yung second person of the Holy Trinity. And then, He must continue yung tinatawag na purpose ng Diyos sa human race, na ang Panginoon ay nagkaroon na ng tinatawag na na sealed of approval na siya ay magmi-ministry para sa ating mga tao, lahat ng tao na kahit hindi pa ipinapanganak. So si Jesus Christ ay siya ay nag-start ng ministry niya ng 30 years old at siya ay nabautismohan ni John the Baptist. Ano na ngayon? Anong klaseng ministry ang gagawin ng Panginoon? Tulad na sinabi ko kanina, si Jesus Christ, hindi siya umanib sa anumang denomination o sekta nung panahon na yon. Na sekta ng mga denomination ng mga Pharisees, Sadducees, Essenes o Essenes, at anumang grupo. Wala. Hindi kinakailangan umanib ng Panginoon, ang Panginoon sa Kristo sa mga groups na yon, just to learn from them. Because Jesus Christ knew those people na mga false teachers. Kaya hinarap ng Panginoon sa Kristo sila, di ba? Mga Pharisees, Sadducees, at yung iba pa. So, ang Panginoon sa Kristo, ang ginamit niya sa kanyang ministry, ang kanyang weapons sa pangangaral niya ay parables. Mga parables o parabola sa Tagalog. Parables. Bakit ginamit niya yung parables? Sapagkat it was prophesied in the Bible. Sa Psalms chapter 78 verse 2, I will open my mouth in parables, I will utter, ang sabi rito, dark saying of old. Magsasalita ang Diyos na nagkatawang tao sa pamamagitan ng mga parables, upang ang mga nasa dilim at nasa lugar na pagkalimot ay kanyang i-reveal. Because Jesus Christ is our great revelator. Yun ang kanyang ginawa sa ministry niya. Si Jesus Christ na ating Panginoon, alam niya ang bawat sulok at anggulo ng scriptures, ng scrolls
mula kay Law of Moses, sa Torah kung tawagin, at sa mga writings ng mga prophets, alam niya. Alam ng Panginoon. Kahit yung mga scrolls na yon ay matagal lang hindi nababasa at nababatak para mabasa, alam niya kung saan nakaposisyon. Yung tulad ng binasa niya noon, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach good news to the poor and to heal the broken heart." So nandun alam niya. Dahil si Jesus Christ na ating Panginoon ay well-versed maging sa Law of Moses na alam niyang walang nakasunod. Kaya ang ginawa niya dun sa Ten Commandments, ginawa niyang concise, kinompact, ginawang 2 na lang. Kasi yung 4 doon na kautusan sa Ten Commandments ay para sa Diyos. At yung yung remaining na 6 ay para sa tao. Kaya sabi, love the Lord your God with all your heart and all your soul. The first commandment. And second, love your neighbor as yourself, di ba? Ayun yung 2. Ginawa niyang ayun ang ibig sabihin talaga nun. So ang Panginoon Kristo, ang sabi ng Biblia ay nangaral siya, kaya kakaiba siya sa mga ibang mga Pharisees, Sadducees, at anumang religious leader sa buong mundo. Sapagkat ang Panginoon ay gumamit ng parables sapagkat ito ay prophecy na ng Diyos mismo sa Psalm 78 verse 2 at sa Hosea chapter 12 verse 10 that Jesus Christ will use symbols, mga symbols. So ang Panginoon Kristo ay lumalakad sa mundo na isang tulad na normal na tao. Pero alam ang iniisip mo. Hindi siya yung misteryoso, hindi siya misteryoso. Tulad na pinalalabas ng iba. Ang Panginoon Kristo ay Savior. Savior siya ng bawat kaluluwa ng tao. At hindi siya misteryoso. Nakikita nga nila ang Panginoon Kristo. Pumupunta sa mga handaan. Nandun, may mga nagiinuman pa doon. Tapos siya, kumakain siya, inimbitahan siya. Normal na klase ng buhay noon. Naglalakad siya. Kausap niya yung mga disipulo niya, yung mga mangingisda. Nagpapagaling siya ng mga may sakit at karamdaman, pero hindi siya naniningil ng bayad. Nangangaral siya, pero hindi niya kinukuhaan ng pera yung mga tao. Sa halip, pinakain niya pa ng tinapay at ng mga isda, yung mga taong nagugutom. So sapagkat siya ay tunay na revelator, si Jesus Christ ay tunay na great revelator ng mga mystery ng Diyos. Na dinaan niya itong mystery na to, pinaliwanag niya sa pamamagitan ng parables. Bakit yung mga, let's say yung mga Pharisees, yung mga Hudyo, sabi, kahit makinig na makinig, di ba, Matthew chapter 3 verse 13. Tingnan natin Matthew 3 verse 13 hanggang 17. Sabi rito sa 13, hanggang 17. And a voice from heaven said, "This is my son whom I love, with him I am well pleased." Yung mga parable ng Panginoon na nasa Kanya ay sa pasimula pa lang ng Kanyang ministry ay iniula na at sinabi nga ng Ama sa Kanya na ito ang aking anak, siya ang lubos kong kinalulugdan. Dito makikita natin yung matapos siyang i-confirm ng God the Father, pinaliwanag na ng Panginoon sa mga apostol niya. Kasi nagsalita ng Panginoon ng mga parables. Bago lang sa pandinig yun ng mga Hudyo nung panahon na yun. John chapter 16 verse 25. Yung about sa parable.
Those things I have spoken to you in figurative language, meaning parables. But the time is coming when I will no longer speak to you in figurative language, but I will tell you plainly about the Father. And then sa John chapter 16 verse 29, yung mga disipulo niya sabi, his disciples said to him, see now you are speaking plainly and using no figure of speech. Now we are sure that you know all things and have no need that anyone should question you. By this we believe that you came forth from God. Yung parable na ginamit ng Panginoon ay para lalong maalala ng mga tao ang ibig sabihin. Kasi yung mga Hudyo, ang pag-iisip nila dal na dal, D-U-L-L. Yung mapurol. Sapagkat sila'y pinaglololoko ng mga Pharisees tsaka Sadducees. Yung mga evil priest ng panahon na yun. Kasi ganun din yun sa panahon natin ngayon eh. Yung mga taong kawawang mga Kristiyano na pinagloloko, wala nang pinag-aralan, pinagloloko pa ng mga preacher, at sila'y sunod-sunuran na lang. Kasi yung mga preacher na ayaw nila na masasapawan sila. Halimbawa, gusto nila sila lang magaling sa loob ng church nila. Which is true, sinasabi ko nga eh. Marami akong ganyan na nakita. Gusto nila, sila lang yung sikat, sila lang yung susundin. Gusto nila, sinasabi sa mga tao na sila lang kinakausap ng Diyos, kahit hindi. Para palabasin na sila ang mas above sa kanila. Makikita natin, ayun ang mga style ng mga false prophets and false preachers. Sapagkat sila ay may pakinabang na nakukuha sa mga tao. Mag-ikapu kayo, sister, magbigay kayo ng love gift and offering, ibabalik sa inyo ng Diyos yan, liglig at umaapaw na pagpapala pa, gano'n ang mga banat ng mga yun eh. Makikita nyo, tamad magtrabaho eh. Kaya ako sabi ko, kahit magpulot ako ng bote, bakal, o magnegosyo ako ng maliit lang, kahit maliit na tindahan lang, gagamitin ko mga kamay ko sa pagtatrabaho, tulad ng ginawa ni Apostle Paul. Nangangaral siya pero nagtatrabaho siya by day. Gumagawa siya ng mga tent, tsaka sandals, tsaka mga leather bags. Yun ang pinantustos niya sa sarili, tustos sa sarili. Para hindi siya pabigat sa mga tao. Sa akin din ganun ang gagawin ko. Kasi aanihin mo yung kayamanan na nanggaling sa pamimiga mo sa miyembro mo. Pag namatay ka, hahatulang ka ngayon ng Diyos. Kaya sabi ko sa Panginoon, kahit mahirap ako, kahit ako kumain lang ako ng sardinas. Ang sarap no, sardinas ha. Ayun ang lagi kong paborite na kinakain. Sardinas tsaka Skyflex. Okay lang sa akin yun. Bahay, hindi ko kailangan yung malalaking bahay na bahay na malalaki na minumulto. Sa akin okay na yung ganito, simple lang, pinaghirapan. Pero sabihin mong magpapayaman ka, magtatayo ka ng business, negosyo, Bible school, eskwelahan, para saan? Nakakalimutan na ng isang tao na mangaral ang tunay na ebanghelyo ng Diyos at bigyan ng mga taong nagugutom. Nung ako nag-i-start ako ng ministry, kasi bago ako nagpunta rito, meron na ako ministry. Alam niyo yung pagre-register sa Security and Exchange Commission, ginawa ko na yun. Tapos may mga member kami, magkakaroling tayo ako'y nagigitara. Hindi kami nangingi ng pera, bibigyan nga kami. Hindi kami magbibigay. Meron kami binibigay na bigas o ito. Yung mga kikita namin mga bahay talaga na walang-wala talagang alam namin Yun. Ginagawa ko yung sa Alabang, Muntinlupa doon. Ginagawa namin yun. Bibigyan namin yung Nagugulat sila. May mga binibigay kami mga goodies, mga Aba, kakaiba to. Talagang kakaiba. Kasi sabi ng Panginoon, na hindi tayo maging pabigat sa kanila
O, nagagaling sa bulsa ko yun, nagagaling sa bulsa ng iba, mga donation lang. Pero hindi yung nangihingi ka ng sa kanila hingian mo. Kasi iba ang pananaw ko sa kanila. Kasi sa akin, ang importante sa akin, kaluluwa ng tao, kaluluwa mo. Kaluluwa mo. Anuin yung kayamanan. Anuin nila yung kayamanan na yun. Na nakuha nila sa pangungulimbat, sa mga tao, sa mga bulsa ng mga tao, bank account sa mga tao, gamit ang Bible. Anin nila yun. They gonna die and they gonna face the stiff o yung penalty o judgment ng Diyos. Kaya nga, yun eh. Sige lang, ganun ako eh. Ayaw mo makinig sa Diyos? Sige lang, nakaganyan lang ako. Sige lang. Gusto ko makita kung ano maging reaction mo sa final judgment. Kaya yung mga yung mga matitigas ang ulong nangangaral. Ang sinusuma total ay yung magkanong nakulimbat nilang, yung nakuha nilang tithes and offering. Doon lang sila eh. Doon lang sila talaga eh. Doon lang talaga nabubuhay. Tamad eh. Tamad magtrabaho eh. Ang katwiran na, tinawag ako kasi full-time eh. Kasi may calling ako full-time. Anong full-time sinasabi mo? Yung mga early Christian nun, ay sila ay nagtatrabaho, ginagamit ng kamay sa pagtatrabaho para mabuhay ng mapayapa. Sa panahon ngayon, makikita sa Pilipinas na nagpapayaman talaga eh, yung mga preacher. Kaya kayong mga preacher nakapadaan sa akin ngayon, magagalit kayo sa akin. Galit lang yan. Wala magagawa galit nyo. Aminin nyo na totoo, di ba? Na may mera kayo ng mga miyembro nyo. Hindi yung mga may sakit yung miyembro eh. Binayaran nyo ba hospital bill? Binili nyo ba ng gamot? Di ba hindi? Sasabihin, papanalangin ka na lang namin sister sa Panginoon na. You're right. Yun ang pang-comfort nyo. Prayer. Nagugutom yung tao. Once, na sinabi na ng Panginoon sa akin, Joe, balik ka sa Pilipinas and mag-start ka ng church, I will do it. I will do it. Kahit benta ko yung bahay ko eh. Para yung mga tao na yun, magkaroon sila ng tamang unawa sa Diyos. Kasi yung mga taong ganon, preacher na yon, ay delikado talaga yan pag yun ang sinamahan ninyo. Delikado. Mabuti pang you better read the Bible and pray to God, kahit nag-iisa ka lang, and ask the guidance of the Holy Spirit. At kung may chance ka na manood sa akin, manood ka. Kasi ako, sinasabi ko talaga which is right and which is wrong. Lagi ko sinasabi talaga yan. Ang lagi ko sinasabi talaga is according to the Bible, according sa Panginoong Kristo, si Jesus Christ. He is the Holy One of God, the Holy One of Israel, and the Holy One na babalik. So ang ministry ng Panginoon, nagsimula siya sa paggamit ng approach niya using parables. Dito natin wawakasan. Sa susunod po muli, medyo intense yung sinabi ko. Kasi nga, ang Panginoon sa Kristo nag-ministry siya. Sinong unang inatake niya? Sa mga kalokohan na ginagawa? Pharisees. Ako ngayon, ang inaatake ko, yung mga makasalanang preacher, pero wala na akong binabanggit na pangalan. Yung ginagawa lang nilang pang-abuse sa mga tao. Yun ang kinakailangan dapat maimulat natin, ang bawat Pilipino, na huwag kayong magpapa-abuse kahit kanino man. Kahit kanino man. Huwag niyo sasabihin, pinatawad ko na. Huwag nating gagawin yon sapagkat pinalalaganap lang natin ng kasamaan. Kapag kinakailangan nyo i-demanda nyo. Kasuhan nyo. Kasuhan nyo sa korte, yung mga ganun. Huwag nyong hayaan na kayo ilapastanganin. Kaya nga mayroong batas mamamagitan sa inyo yung batas ng tao. Sapagkat ang batas ng tao ay papanig sa batas ng Diyos. So, yun ang gawin ninyo. Hindi pwede yung nag-sorry lang sa'yo sa rapid tool point action, patatawarin mo na. Ang daming masamang ginawa sa'yo.
Kung sa akin yun, gawin sa akin yun, halimbawa, you have to face the ultimate price ng ginawa mo. Jail time for you. Malay mo, dumamakilala ang Panginoon Kristo sa jail. You have to go to jail. Yun ang aking sinasabi. I forgive you, but you have to face yung judgment ng ginawa mong crime o kalokohan, di ba? Or else, yung kaluluwa mo, pagka namatay ka doon sa kulungan, punta naman sa hell, ay nang ano ron. So, ang unang ko sinasabi sa inyo, there's only one Savior. At yung Savior na to ay lumakad sa lupa, sa ibabaw ng mundo, at nangaral, at ay itutuloy kong uli yung iba pang mga ministry ng Panginoon at yung klase ng pamumuhay na inuutos niya rin sa atin kung paano tayo mamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos habang nasa lupang ito, nasa mundo. Maraming salamat sa inyo. Ito ang inyong kapatid na si Brother Joe. At God bless sa inyong lahat at nawa sa susunod pong muli.